Okay, magandang gabi sa mga nanonood ngayon sa ating live broadcast ng ALS Reviewer Philippines. Ayun. So, ngayon ay titingnan natin ang curriculum po ng ALS dito sa bagong ALS 2.0, mga kaibigan. At titingnan natin kung ano nga yung mga dapat na pag-aralan ng mga nag-aaral ngayon ng K-12 at ng ALS. Okay? Isa kasi sa mga problema sa ng mga learners ng alternative learning system ay yung kung saan sila kukuha ng kanilang modules. Yung mga iba medyo kinukulang at sabi nila hindi sila makahanap ng kanilang pag-aaralang modules, although may mga modules na i-distribute ang Department of Education, especially po yung alternative learning system, ay medyo nahihirapan pa rin silang tingnan kung ano nga yung mga kakailanganin nilang pag-aralan. So, tingnan natin ngayon kung papaano ba ninyo hahanapin yung mga dapat na aralin sa alternative learning system. Ito ngayon yung curriculum mismo ng K-12. Nakikita nyo sa inyong mga screen ang K-12 Basic Education Curriculum for Alternative Learning System. Okay? At nakafocus ito sa itong ating nasa screen ngayon ay yung learning strand number 3, okay, mathematical and problem solving skills. Ayun. So dito, ano-ano ba yung mga dapat ninyong pag-aralan? Siyempre, nakafocus ito sa numeracy or numbers, and then mathematical learning at saka problem solving. Ayan po yung kanyang emphasis. At saka nakabase ito sa mga daily life situations. Ayan. So, ito yung mga kasali dun sa pag-aaralan ninyo. Ano? Ito naman, makikita natin dito yung mga competencies from simple to complex na kasali nga dito sa mathematics subject area. Tingnan natin yung mga performance standards. Pag sinabi natin performance standards, kailangan itong kaya ninyong gawin. Okay? Para makasabay dun sa alternative learning system equivalency accreditation and equivalency test. Okay? So, patuloy tayo mga kaibigan at tingnan natin kung may mga makakasabay sa ating online live broadcast. Actually, ito'y first live broadcast natin, hoping na magiging maayos yung ating gamit. Medyo nakiki-cooperate naman ngayon yung ating mga gamit sa internet at saka yung ating computer ay okay naman. So, tingnan natin ha. Yung performance standard A, sabi dito, includes the desirable attitudes and values reflected on the learner's behavior within or beyond mathematical classes. Okay? So, mga values orientation in relation to mathematics ang pinag-uusapan dito. Okay?
Tapos, dito sa bandang B, ang sabi niya, okay, comprises topics on whole numbers. Ayun. Ito na ngayon yung mga kailangang aralin. Whole numbers, fraction, decimal, ratio and proportion, percent, and sets, and integers. Naku, medyo mataas-taas na rin itong pag-aaralan ng mga ALS. Kasi nga, ito'y nakabase na sa standardized na learning competencies na naka-align na rin dun sa mismong K-12 basic education curriculum ng Department of Education. Kaya kung ano yung pinag-aaralan ng mga bata o ng mga learners dun sa formal school, dun sa high school level from grade 7 down to grade 12, yan na rin ang pag-aaralan at yan na rin dapat ang kayang gawin ng mga learners ng alternative learning system. Kaya mga kaibigan, pagka titingnan nating maigi at kung matutupad yung programang ito ng maayos, ano po, ay ibig sabihin magkakaroon talaga ng tsansa yung mga learners na matutunan at ma-master itong mga performance standards ng alternative learning system, talagang makakasabay sila dun sa formal school at hindi na minamaliit, kumbaga hindi dapat maliitin ng sino mang learners o ng sino mang galing sa formal school yung curriculum at yung mga inaaral din ng mga learners sa alternative learning system. Ayan. So, depende po ito dun sa kung papaano i-implement ngayon ng Department of Education yung pag-aaral ng mga bata o kaya ng mga learners ng ALS dito sa mga performance standards na ito. Kasi kung titingnan natin ito, ano po, standard A, values, orientation, and then standard B, nandito na yung nabanggit na natin kanina, isang standard pa lang ito is marami na, whole number pa lang, ang dami na ng pag-aaralan dito. Fraction, yung fractions starts from addition, o unang-una, writing fractions, reading fractions, yung mga different kinds of fractions, okay? Tapos, papasok na yung addition of fractions, subtraction of fraction, multiplication of fraction, and then division of fractions, and yung problem solving involving fractions. So, ito pa lang yan, ha? So, ang daming mga kailangang i-master din ng mga learners ng alternative learning system. Okay, pasok tayo dito sa bandang ito, sa decimal. Ano po, kung nakikita ninyo ito, itong bahaging to, yung decimal, yung fraction, ganun din dito sa decimal, talagang ganun din. Magsisimula yan sa writing decimals, reading decimals, addition of decimals, yung subtraction of decimals, multiplication of decimal numbers, okay? And then division of decimal numbers hanggang sa problem solving involving decimal numbers, and then yung mix operation of different decimal operations. Ano po? At papasok na rin yung imimix na ngayon itong decimal numbers dun sa iba pang bahagi, halimbawa ng fraction at ng whole number,
para dun sa problem solving. So, malawak talaga yung pag-aaralan ng mga learners sa mathematics. Ratio and proportion. Ayan. So, pasok pa rin dito yung tungkol sa fraction na kinonvert lang sa yung pag-iiba ng pagsusulat nito, yung ratio and proportion. Ayan. Yung same principles na nandito pa rin sa fractions sa decimals, pasok pa rin dito sa ratio and proportion. Actually, kung na-master ninyo itong fraction at na-master ninyo ang decimal, madali na lang itong ratio and proportion. Ano po? Ayun. At pasok naman ngayon dito sa standard B, yung percentage, percent. Okay? Ganon din yan. Papasok yung reading and writing, hanggang sa addition of percent, changing percent to other forms of numbers like fraction, decimal. Yun, paano natin i-change yung number involving percent sign. And then, pasok naman dyan yung addition, and then subtraction, multiplication, and division. Kaya, basic talaga, yung sabi nga natin, sa mathematics, 4 fundamental operations yan. Kailangan ma-master ang addition, subtraction, multiplication, and division. Yung 4 na lang yun na yun, medyo malawak na ang pag-aaralan din. Sa elementary level, kailangan ma-master na yung 4 na operations na yon, 4 fundamental operations. Para sa ganon, pagtungtong sa high school level, mas madali na lang. Medyo mas complicated, pero pasok pa rin yung mga inaral ninyo dun sa basic, sa elementary na 4 fundamental operations. Ayun. At pasok din dito ang sets at saka integers. Medyo nakaka-confuse na kapag hindi pa ninyo namamaster itong bandang bahaging ito. So, titingnan natin ito. If in the future, makakagawa po tayo ng mga review, simplified review materials tungkol po dito sa mga standards, performance standards ng alternative learning system. Susubukan po natin gumawa ng mga pwedeng pag-reviewhan ng mga learners. Okay? Ito naman, performance standard C includes shapes, perimeters, circumference. Ayun. Dito na sa standard D. Ayan. Measurement. Yung measurement, yung binabanggit natin dito, yung different shapes. Okay? And then, papasok naman ngayon dito sa standard D, yung perimeter. Okay? Sa perimeter na lang, perimeter of ay polygon, and then circumference. Ayun, pasok dito, circumference, and then area, volume, nako. And then different units, standard, and contextualize in their applications in real life. Ayun, talagang ang mathematics talaga, nakakasakit ulo talaga. Dito naman sa performance standard E, ayun, kung titingnan natin dito, includes curriculum competencies on patterns and algebra. Pasok dito ang algebra. Okay, and then topics on exponents. Ayun, numbers with raised to a particular number. Yung mga x squared, x cube, yung mga x2 raised to the 5th power, mga ganyan na. Algebraic expressions, okay. And then polynomials, nakaw. Rational, algebraic expressions, equations and inequalities, sequences and series, and functions and graphs. Ayun. So, talagang madugo talaga itong performance standards ng mathematics.
Tapos, dito rin sa Standard F, includes K to 12 competencies on statistics. Ayun. Pasok na dito ang statistics. Tapos, probability. What's the probability of a situation occurring in particular situations? Mga ganyan. Okay. Topics covering descriptive statistics, measure of central tendencies. Nako, pang research na tong mga to. Ano po? Ayan. So, hindi po natin tinatakot yung ating mga ALS learners. Ano? Dun sa pagpapakita natin ng mga um, etong curriculum ng alternative learning system. Gusto lang natin na makita rin ng mga learners ng alternative learning system mismo, ng ALS mismo, na yung pag-aaral ng ALS, mga kaibigan, hindi po basta-basta. Ano? Hindi ibig sabihin na kukuha ka ng reviewer, tapos babasahin mo, tapos titingnan mo yung choices A, B, C, D, kakabisado mo na lang yung kung anong letter ang isasagot mo, and then aasa ka na pagdating dun sa ALS implementation ng A and E dun sa mismong test, makakapasa ka na. Sa bagay, itong mga sa performance standards na ito, mga ALSians, hindi naman ninyo ito aaralin ng isang taon lang. Ano? Actually, may mga levels na ngayon ng pag-aaral kung saan yung sa elementary level, may mga kailangan kayong tapusin din, okay, yung mga performance standards din dun sa mismong elementary level para maka-move forward dun sa secondary level. Ayan. So, kung titingnan natin yung pagkuha ninyo ito, kailangan taon din, ano? Ito yung basic curriculum ng Learning Strand 3 under ng Department of Education. Ayan. So, tingnan natin dito yung iba pang bahagi. Ano, dito yung pinag-uusapan natin kanina. Okay. Tapos, ayun. So, basically, ito po, yung core performance standards ng alternative learning system. Ayan. Kung gusto nyong matutunan talaga yung mga competencies, pwede kayong mag-research actually. Hindi po ninyo kailangang umasa lang dun sa mismong modules ng Department of Education. Ang YouTube mismo, mga ALSians, very rich ng mga materials, learning materials na pwede ninyong pag-aralan. Hindi kailangang umasa lang dun sa modules. Actually, may mga lessons na yung mga lecturers or lesson presenters ng YouTube na maganda talaga yung pagpipresenta nila ng mga lection. Yun nga lang, yung basic idea ang makukuha ninyo, yung process ang makukuha ninyo doon. Pero yung mismong application in real life, nandito talaga sa alternative learning system kung paano nila i-pattern yung inaaral ng mga learners dun sa actual life situation. Kasi yun yung ibibigay nilang test. Ano po, maraming makukuha na mapag-aaralan dun sa iba pang sources, kagaya nga ng YouTube, mga iba pang libro. Pero yung application kasi, naandito nga yan sa mismong Department of Education ng Alternative Learning System. Kaya kayo'y hinihikayat na dapat mag-enroll talaga doon sa mismong learning center para
makakuha din kayo ng mga modules, and then at the same time ay pwede kayong matuto dun sa mga application ng mathematics at saka ng real life situation according dun sa standards po mismo ng Department of Education. Kasi nga, sabi ko nga pwede kayong matuto pero yung process ang matutunan ninyo outside. Sa bagay, kung marunong kayo ng critical thinking at saka analysis, at saka alam na ninyo yung process, kahit hindi po kayo dumaan mismo dun sa modules ika nga, o kaya naman yung style ng questioning ng alternative learning system, pwede pa rin kayong pumasa dun sa mismong ALS-ANE test. Ayan. So, ito yung ating gustong i-share sa gabing ito, yung mismong basic education curriculum for the alternative learning system. Antabayanan yung ating gagawing mga application nung mga pag-aaralan dito. I will try to share some review materials para makatulong din tayo sa mga ALS learners. Ayun. So, kung nakita ninyo na itong curriculum ng Department of Education, dito actually nandito yung mga learning competencies na tinatawag. Itong mga to para sa mga teachers na magtuturo ng ALS. Nandito ngayon yung mga different learning competencies na tinatawag. Okay? At ito yung mga kailangang aaralin. Halimbawa, demonstrate the importance and value of mathematics as a means of communicating and solving problems in daily life. Example is computing and comparing costs of goods to make decision on which to buy. Ayun, tungkol po ito sa pera. Ayan, kung paano halimbawa magbabudget ang isang tao, pupunta ngayon siya sa market, may isang paninda, halimbawa pakyawan, 5 kilo, ibibigay ng 300, mga ganon ang application nito. Samantalang yung isa naman 3 kilo pero 150 lang siya, mga ganun. I-compare ngayon kung paano nila gagawin yon. Ayan, maaaral nila dito sa bandang ito. Ayan. So, ito yung mga specific objectives na tinatawag ng mga teachers na kailangan matutunan ng mga nag-aaral, ng mga learners. Ang nakikita kasi minsan na mga learners o yung mga estudyante, yung naandun na nakasulat sa libro o kaya yung leksyon mismo na kanilang binabasa, pero yung kanilang binabasa ay actually base dito sa learning competency na ito. Ayan. So, kung kayo ay mga ALS teachers or instructional managers, ito lang actually ang makita natin. Pwede na kayong gumawa ng inyong mga lessons sa inyong mga klase. Ayun. So, marami ito. Yan, titingnan natin. In the future, isa-isahin natin ito. At subukan natin gumawa ng mga review materials. Kung kayo na may nagre-review ng alternative learning system, pwede po kayong pumunta dito sa ating website, ALS Reviewer Philippines. Okay, alsreviewer.com actually.
Ayun, meron po tayong review materials dito. Pwede kayong pumunta dito sa practice test. Ayan, ito po yung ating website. Medyo matagal-tagal nang hindi tayo nakapag-update. Pero basic pa rin mga Alsians, may mga practice test pa rin tayo dito. Okay? Pupunta kayo dito sa bandang practice test. Ayun. May English dito. Okay, itong mga to, mga pwedeng links na pwede ninyong i-click kung gusto ninyong matuto ng mga mula sa mga ibang websites. Okay? Pero ito yung core ng ating reviewer. Dito sa bandang English. Ayun, pwede kayong mag-practice dito. Actually, halimbawa dito, you are calling your friend Jake and his father answers the phone which statement is appropriate for you to say. So mamimili lang kayo dito. Sabihin mo bang I want to talk to Jake, not to you, Mr. Cruz. So pwede mong i-click yan and then submit your answer. Ayun, so pwede kang mag-submit and then magkakaroon ng reply yung ating site. Incorrect, limba dito. Good morning. Okay, may I speak with Jake please? Siguro ito kasi meron siyang greetings and then ayan, yung expression na pwede ko po bang makausap si Jake, sabi dito. So try natin to. Submit your answer. Ayun, so mayroong response dito and then you can click next here para makapag punta kayo dun sa susunod na question na yan. May mga ibang subjects din dito like sining ng komunikasyon, okay, some other review topics. May sample mock test and then mathematics. Ayun, may pang elementary dito. And then marami yung ating mga quizzes na hango dun sa mga modules ng Department of Education ng Alternative Learning System. Pwede ninyong itry ito dito sa ating website ng ALS Reviewer Philippines. Ayan. At kung kayo naman ay nandito sa YouTube, okay, pwede niyong i-check yung ating channel, ang ALS Reviewer Philippines. Ito, ALS Reviewer Philippines YouTube channel at meron tayong mga videos dito na pwede ninyong pag-aaralan. May mga konti tayong ambag dito na mga ginagawa natin at least makatulong man lang dun sa mga nagre-review ng ALS. Ayun. So ang tabayanan kasi naka-fix na rin yung ating website, naka-fix na rin yung ating live interface ng ALS Reviewer Philippines and hopefully magkakaroon tayo ng chance na magkaroon pa ng additional live streams in the future. Ayan, mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa inyong panunood sa gabing ito. Trial run po natin ito ng ating live interface, so yung ating pang live na performance ng ating website, chinecheck lang natin and then yung ating computer din, mga kaibigan. Okay, so hanggang dito lang muna at maraming salamat sa inyong pag-check-in at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, kaya please click like and then pwede ninyong i-share kung gusto ninyo